There, Gian here. Our Bible verse for today is all about Proverbs 20:22. Do not say, I will repay evil. Wait for the Lord and He will deliver you. So, sa Tagalog, huwag mong sabihin, ang masamay aking gagantihan. Maghintay ka sa panahon at ikaw ay kanyang tutulungan. So, yung Bible verse po na to, isa sa mga teaching po natin is God is the one who brings justice and vindication. Yung Diyos po natin, siya po yung nagbibigay ng hustisya sa taong nangaapi sa atin, sa mga taong nakakagawa sa atin ng kasalanan ng masama. Kung ginawan ka ng masama, ninakawan ka, kinuhanan ka ng ari-arian, or inalapusta ka, inapi ka, siniraan ka. Ang nangyayari kasi kapag ang mindset natin kapag siniraan tayo, sisiraan din natin. Kapag inapi ka, aapihin din natin. So, dapat bilang Kristiyana, you have to recognize that God brings justice. Ang Diyos nagbibigay ng hustisya. Ginagawan ka ng mali, huwag mong gantihan. Hayaan mo yung na sila ang gumawa ng mali sa'yo. Hayaan mo yung Diyos yung gumante para sa'yo. Because God is the one who brings justice and vindication. When we say vindication, ito yung pinaglaban ka ng Diyos at pinatunayan ng Diyos na ikaw yung tama. Ikaw yung matuwid. Halimbawa na lang si Jesus Christ, diba? Nagkatawang tao siya, gumawa siya ng matuwid, pero inalipusta siya ng mga tao. Kahit na ipinakilala niya na yung sarili niya na Son of God, Son of Man, yung pag-introduce ni God sa sarili niya, sobrang antaas ng posisyon na kapag tinignan mo kung paano niya i-introduce yung sarili niya, talagang iba yung level ng posisyon ni Jesus Christ. But He is very humble. Pero siya ay hindi pinaniniwalaan ng maraming tao at inalipusta siya at pinapako pa siya sa krus. He was, manifested in the flesh. So, vindicated by the Spirit. What is vindicated? Pinatunayan na siya talaga ang Messiah. Walang naniniwala sa kanya na siya ang Messiah. Akala ng mga tao, bulaan siya, sinungaling siya. Yung tipong, pero kahit na gano'n yung nangyari sa kanya, muli siyang nabuhay, di ba? God is the one who brings justice and vindication. So, iwan mo yun sa Panginoon. Siya yung makapangyarihan sa lahat. Let God brings justice and vindication. Seeking revenge is failing God's timing. Kapag nagsig ka ng revenge, ito yung time na nag-fail, alam mo yun, nag-fail ka sa pag-trust sa God's timing and God's justice. Ito po yung nawalan tayo ng pagtitiwala sa hustisya ng ating Diyos at sa kanyang tamang timing. Kapag ikaw ginawan ka ng masama, gusto mong gumante. Example, nawalan ka ng ginawan ka ng krimen, tas personally gumawa ka, gusto mong gantihan yung tao na yon. So, pagka ginawan ka ng krimen, natural, dapat mo siyang gantihan sa korte. Dalhin mo sa korte yung sitwasyon nyo, ganun, para yung tao na yon mabigyan siya ng leksyon. So, depende kung paano mo i-handle yung isang bagay. Pero, it doesn't mean na kapag ginawan ka ng krimen, hindi mo na ipaglalaban sa korte. Ipaglalaban mo yon para maturuan yung tao. Nararapat na labanan siya sa korte sa tamang paraan if ginawa ka ng krimen. Pag gumanti ka personal, di ka nagtitiwala sa Diyos, sa hustisya ng kanyang takdang panahon. So, wag po tayong mabibigo sa pagtitiwala sa Diyos. So, believers must prioritize yung
pag-execute ng tiwala na kaya ng ating Panginoon i-execute yung hustisya sa tamang desisyon niya. On our part, we have to execute forgiveness. Kailangan natin na matuto magpatawad kasi kung paano tayo pinatawad ng Diyos. Love yourself. Mahalin natin yung ating sarili. And sometimes we are fighting for a monster. Pero dahil kakapait mo dun sa monster na yun, hindi mo na mamalayan, nagiging monster, nagiging halimaw ka na din. And by the process of taking revenge. So, vengeance is mine, not yours, God said. Sinabi po yan ng ating Panginoon Diyos. Ginawan ka ng masama, tapos ginantihan mo ng masama, magiging masama ka din. Huwag mong itulad yung sarili mo sa mga taong gumawa ng masama sa iyo. Love yourself by releasing desires of revenge. Huwag mong hayaan yung sarili mo na gumante. Let God do it. Sabi ng Panginoon, vengeance is mine. Hayaan mo ang Panginoon na makipaglaban para sa iyo. For us, kailangan natin gawin is magpatawad. We release the desires of revenge na pag sinapak ka, gusto mo din sapakin. Yung nasa isip natin eh. So, kailangan, you have to release yourself from doing that. Isipin mo, kapatid, pag di ka nag-release ng desire mo, lagi nakatatak yun sa isip mo, iisip-isipin mo yun. Yung tipong, kahit matutulog ka na, nasa isip mo pa rin. Ine-entertain mo pa rin yung sama ng loob mo. Yung nakagawa sa'yo ng mali, mahimbing na yung tulog, pero ikaw, hindi ka makatulog. Nagpupuyat ka. So, you have to forgive those who wrong you. Patawarin mo yung mga gumawa ng masama sa'yo. Yung epekto ng taong gumawa sa'yo ng masama, ibig sabihin, mawawala yun eh. Kapag you release, you forgive those wrong people, those people who wrongdoing, who wrong you. Kasi pinatawad mo siya. Ako po, sa totoo, itong verse na to, para niya talaga akong kinausap ngayon. Kasi merong sa part ng mind ko nitong mga week na parang gusto kong gumante dun sa tao na nakagawa ng kasalanan sa akin, ng masama sa akin. Yung tipong pag iniisip ko yun, gusto ko talaga siyang sapakin. Kaya nung iniisip ko nung pinakinggan ko tong verse na to, as in umiyak talaga ako kasi pinaremind sa akin agad na pagkatiwalaan ko siya. Kasi etong past talagang nahirapan talaga ako. Kasi gusto kong gumante. Nasa isip ko siya. Tas, totoo, na pagka nasa isip mo siya, mahirapan ka. Kaya, you have to release yourself para yung tao na yun, hindi ka niya na masasaktan. Pag napatawad mo yun, hindi ka niya na masasaktan. Kasi napatawad mo siya. Totoo yung sinasabi ng verse na to. Kaya, umiyak ako kasi kinausap ako ni God through this verse talaga na time for me to release, na magpatawad na para hindi na ako tinatamaan. Ganun. Kasi gusto ko pa rin gumante. Pero, ayun, talagang ang galing lang ni God kasi alam niya kung paano niya ako sasagutin. Kasi alam niya for the past, yun talaga yung tumatakbo sa isip ko eh. Kaya, ang galing lang talaga. And hope tong verse din na to makatulong sa inyo. Thank you everyone and God bless.